Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ng Wednesday, ang kapayapaan nawa ng Panginoon ang sumainyong lahat sa mga magsisimula pa lamang ang araw. At doon sa mga nakahanda na pong magpahinga ngayong gabi dyan sa Pilipinas o sa iba pa mang dako, ay dalangin ko na ang kapahingahan ang ibigay sa inyo ng Panginoon at muli ay ibangon kayo sa kalakasan sa kinabukasan. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Doctrine of God's Providence. Ayan, at atin pong titingnan ang mahalagang doktrinang ito. May mga ilang talata sa banal na kasulatan na pagtutuunan natin ng pansin, isa sa lumang tipan at isa sa bagong tipan na nagpapakita po ng mahalagang doktrinang ito. So, I want to read the scripture and I want you to join me. Buksan po natin ang dalawang talatang ito, Genesis 50:20 at Romans 8:28. Ayan, so sa lumang tipan muna tayo. Ang sabi, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Tapos sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Ito po ay dalawang declaration. Ang isa ay sa lumang tipan. Ang nag-declare po nito ay si Joseph. Sa Romans 8:28 naman ay si Apostle Paul. Si Joseph ay naniniwala doon sa katotohanan na merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kumikilos sa buhay ng bawat isa, lalo na doon sa mga nagsisiibig. Ang Diyos ay nagpaplano, ang may takda, at siyang kumikilos sa lahat ng mga pangyayari ng buhay. And we know the story of Joseph, how he started mula sa kanyang pagiging pastol ng tupa, mula sa kanyang pagiging paborito ng kanyang tatay, hanggang sa kainggitan siya ng kanyang mga kapatid at pagtangkaan siyang patayin at ibenta, no? Kalaunan na kumbinsi ni Ruben na wag na lang patayin, ibenta na lang siya, hanggang sa nakarating sa bahay ni Potifar, hanggang sa naakusahan ng panggagahasa nung asawa ni Potifar, hanggang sa makulong, hanggang sa makarating sa palasyo ng hari, at hanggang maging tagapamahala ng kayamanan ng ari-arian ng hari ng Ehipto. At nung nagkita-kita na sila ng kaniyang mga kapatid, ito po yung kanyang declaration. Natakot yung kanyang mga kapatid na maaaring gantihan sila ni Joseph, maaaring ito na yung payback time para sa kanila sa ginawa nila kay Joseph. Pero ang sabi ni Joseph, "You intended to harm me, but God intended it for good." Katulad ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, sa umaga pong ito, ang unang tanong na gusto kong ibigay sa bawat isa na nakikinig ngayon, do all things really work together for good? Naniniwala po ba tayo na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip nga sa ikabubuti? Papaano kung meron kang anak na nasa sinapupunan pa lang ng iyong asawa, na for so many months ay pinapangarap mong lumabas na kasi sabi ka ng maging tatay, na sa pag-aalaga mo sa iyong asawa ay sabik na sabi kang ibigay ang lahat ng kanyang napaglilihan. Gusto mong ibigay ang mga bagay na gusto mong kainin niya, sapagkat sa ganong kaparaanan, naniniwala kang lalabas na malusog ang iyong sanggol. Then, the birth come, the moment that you have been waiting ay dumating na. Subalit, paglabas ng sanggol, ipinatawag ka ng doktor at sinabi sa iyo na iuwi nyo na ang sanggol, may diferensya, wala na akong magagawa sa kanya. So paglabas ng sanggol na inaasahan mong malusog, ay hindi pala malusog. Pagdating ng pagkakataong
yung inaasam-asam mo na magiging isang masayang relationship sa iyong anak at sa iyong pamilya, ay binalot ng kalungkutan sa balitang ang iyong anak ay hindi magtatagal na mabubuhay. Sa kalungkutang yon, umuwi kayo, and few weeks later, tama ang doktor, namatay ang sanggol. Can we consider all things work together for good dahil doon? Ano ang plano? Ano ang layunin? At hindi natin maiaalis sa mga sitwasyong yon, lungkot at maaaring galit at iba't ibang mga emosyon ang tataglayin ng ama na tinutukoy natin sa ating kwento. Meron din pong isang misyonero na pumunta sa Africa to do a mission work. Sa kanyang puso, mula kanyang pagbibinata, nasa puso niya ang layuning maging lingkod ng Diyos at mangaral sa Africa ng Ebanghelyo. Subalit, pagdating niya sa isang tribo kung saan doon siya magsisimula ng pagmimisyon, uso pala yung mga tribal war, yung digmaan ng mga tribo. At sa gitna ng tribal war na yon, naipit po ang misyonerong ito at isang palaso ang tumama sa kanya, tumama sa kanyang puso, at ito ang kanyang ikinamatay. Ang simbahan na nagsugo sa kanya at ang kanyang mga magulang ay napuno ng sama ng loob, napuno ng lungkot at paghihinagpis. Nasaan ang Diyos? Ba't hindi siya pinrotektahan? Tama ba ang kanyang naging pasya na pumunta sa tribong yon para magmisyon? Again, ang tanong, do all things really work together for good? A young man with a heart for God starts a seminary. Nagnasa siyang pumasok sa seminaryo sa pangarap na pag siya'y nakatapos ng pag-aaral sa seminaryo, siya'y magiging pastor. Pero 3 months before graduation, alam niyo po ba na ang kanyang girlfriend ay nagsabi sa kanya, ayoko palang mag-asawa ng pastor, iiwanan na kita at mag-break na tayo. So dahil po sa pagpili ng ministeryo, iniwanan siya ng kanyang girlfriend at siya po ay naiwang devastated. Magsisimula na siya sa ministeryo pero broken-hearted siya dahil yung pangarap niya na silang dalawa ng kanyang girlfriend ay makapaglilingkod sa gawain ng ministeryo ng Panginoon. Mga kapatid, ang tanong nung kabataang itong magpapastor, this young man said, did all things really work together for good? Isang araw, merong police officer na pinigil ang isang drug dealer. Nangyari po ito sa isang busy downtown street kung saan maraming mga tao na nagaganap ang transaksyon ng drogang ito. Nagkaroon ng struggle and somehow yung drug dealer nadakot ang baril nitong pulis na ito and someone in the crowd yelled, "Shoot him, man!" And the drug dealer point blank shoot the officer. The officer died and he was in his early 20s. Ang tanong ng pamilya ng officer, did all things really work together for good? Isang bata ang naglalaro na nakadampot ng isang barya. Naisubo ito at kailangang operahan dahil nakabara sa kanyang lalamunan ng barya. Nalingat lang yung nanay at ang sabi ng nanay, bakit naman nangyari yon? Ang tanong, did all things work together for good? Isang gabi nagising na lamang ang isang pamilya na matapos nilang manalangin at sabay-sabay na natulog, nagising sila sa sirena ng bumbero at hindi nila namalayan ang kanilang tahanan ay nasusunog. Naglabasan silang lahat sa pag-aakalang sila'y nandun lahat, subalit ang pinakamatandang miyembro ng pamilya ay naiwanan pala sa loob at ito ay kasama ng bahay na nasunog. Ang tanong, did all things work together for good? Isang ama ng tahanan ng kampante sa kanyang trabaho ang ginulat na lang ng isang announcement na kailangang magbawas ng tauhan sa kanilang kumpanya. Yung sapat na sweldo na nagagastos pang araw-araw, pambayad ng mga bayarin, ay biglang naglaho dahil sa kanyang kawalan ng trabaho. Ang tanong, did all things work together for good?
Mga minamahal na mga kapatid, pwede pa akong magkwento ng marami pang mga kwento, pero hindi ko po nilikha ang kwentong ito, bunga lamang ng aking isipan. Lahat ng ito'y totoong pangyayari. And I am sure you could add many others o other to the list of that story. Of all do all things really work together for good? Mga minamahal na mga kapatid, of all the questions that trouble the hearts of God's people, none is the greater than the question why. And no matter how many sermons ang narinig natin or how many Bible verses ang memoryado natin, the questions returns again and again and again. And the question is, why did this happen? Why did this happen, Lord? Why didn't you answer my prayers? Why did you put me on this predicament? Over the centuries, the greatest mind have wrestled with the problem of pain, the problem of sufferings, and still the questions come. Why me? Na po? Why now? And why this? Ito lagi ang question ng fallen world. When we see the pain of a fallen world, we wonder, where is God? And that is the biggest question. Why me? Why now? Why this? The biggest question to us today is, can you trust God with the details of your life? Balikan natin ang katanungan kanina, bakit nangyayari ang mga bagay na yon? Why do they happen? Especially to good, decent people. Especially to the believers, na alam nating hawak ng Diyos ang kanilang mga buhay, may Diyos na gumagabay, may banal na espiritu na kasama natin sa ating mga buhay nang tayo'y nakipagkaisa kay Kristo. Why do they happen to people who love the Lord? As we have journeyed through the life of Joseph in the book of Genesis kanina, I have been impressed over and over again that the real hero of Joseph's story is not Joseph. The real hero of that story is no other than but God Himself. It is God who orchestrated everything. Joseph don't even understand why those things are happening. Hindi naman naintindihan ni Jose na pagtatangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Kung merong gustong papatay sa'yo, kaaway mo eh. Hindi yung kapatid mo. Oo, may kwento tayo sa Bible ng pinatay ni Cain si Abel, pero hindi iyon ang normal. Hindi iyon ang normal flow of life. Alam po natin mga kapatid talagang makasalanan ng sanlibutan. Opo, may mga kapatid talaga na dahil sa pagkagahaman sa pera ay kamumuhian yung kapatid. Dahil sa inggit ay pwedeng pumatay sa kapatid. Pero mag-iisip ka, hindi ito ang normal kasi pareho silang lumabas sa isang sinapupunan. But to the case of Joseph, alam natin, iba-iba magulang nila. Yung tribo ng Israel, magkakaiba yan. Iba-iba mga nanay niyan. Ang daming asawa po ni Jacob. But to think about it, it will be unbecoming na ang papatay sa iyo ay kapatid mo. Kaya tanong to ni Joseph, bakit ganon? Nang ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, bakit ganon? Nang siya'y napagbintangan, nagagasain ng asawa ni Potifar, ang tanong niya, bakit ganon? Wala akong kasalanan. Nang nabilanggo siya at napangako ang siya'y papalabasin doon at sasabihin sa paraon na siya'y naroon ng walang kasalanan, pero 2 years nakalimutan yun. Bakit ganon? And I know Joseph's life illustrates perhaps better than any other story in the Bible of the profound truth of God's providence. Romans 8:28 says, "For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." And there is a doctrine that helps us understand. If it does not answer every question, at least it will provide the only possible basis for understanding. And it is the doctrine of the providence of God. So, unawain po natin ito kasi pag naintindihan natin ang bagay na ito, sa lahat ng pangyayari ng buhay, magiging panatag tayo. Pag naintindihan natin ito,
sa lahat ng magaganap kay hindi natin gusto at kay gusto man natin kung anumang sirkumstansya, ay magiging payapa tayo. Ano bang ibig sabihin niyang God's providence? In the English word, the providence has two parts. No po, ang ibig po sabihin niyan sa English, yung pro and video. To put together literally meaning to see before. Pro, video. Meaning to see before. And who has the capacity to see things before it happened? Yun ang ibig sabihin ng providence Knowing what lies ahead. And only God knows what lies ahead. Yan po ang meaning niyan. Though the word itself is not found in the most modern translation of the Bible, yung concept nito is certainly biblical and it was explicitly and implicitly binabanggit ng Bible. And it refers to the gracious oversight of God in the universe. So God's providence, providio, to see before, is referring to God's gracious oversight of the universe. Every one of those words is important. God's providence is one aspect of God's grace. Oversight means that He is the one directing the course of affairs. Tandaan mo, walang nagaganap na hindi pinakialaman ng Diyos. Walang naganap na hindi knowledgeable ang Diyos. Lagi po itong parte ng ating pagtuturo dito sa Tinig ng Pag-asa. Walang nakakalampas sa isipan ng Diyos. Walang nagaganap na hindi alam ng Diyos kahit gaano pa kasakit. At kung ikaw man ngayon ay nasa sitwasyon na mukhang ikaw ay napagsamantalahan, ikaw ay nadaya, may mga bagay na inagaw sa'yo, ninakaw sa'yo, sinaktan ka, o ano man yan, hindi yan nakalalampas sa paningin ng Diyos. The word universe tells us that God not only knows the big picture, but God is also concerned Himself with the tiniest details of everything. So lahat, take note of that, kapatid. Walang nakakalampas sa Diyos. Alam lahat ng Diyos yan. Walang langgam na namamatay na hindi alam ng Diyos. Amen? Kung langgam ay ganon, ikaw pa, na ginawa ka ayon sa kanyang image, ginawa ka sa kanyang larawan. So every tiniest details, God knows all about it, and God orchestrated it. That is God's providence. Ngayon, here are 5 statements that uphold o unfold rather the meaning of God's providence in more details. So 5 ito. Una, He upholds all things. God upholds all things. Second, He governs all events. Lahat ng pangyayari, Diyos ang siyang nagpapahintulot. He directs everything to its appointed end. Alam niya ang dulo kasi alam niya ang simula. Alam niya ang kahihinatnan ng lahat ng mga bagay. And He does this all the time and in every circumstances. Ito ang problema sa mga tao Wala tayong issue. Ayaw nating matapos ang mga bagay na maliligaya. Ayaw nating magwakas ang mga bagay na puro kasaganaan. Ayaw nating matatapos yung mga bagay na gusto natin. Kasi masaya tayo, maligaya tayo, fulfilled tayo. Pero pag may mga bagay na ayaw natin, gusto natin tapusin agad ng Diyos. Pero without us knowing, may tinutupad na layunin ang Diyos sa lahat ng sirkumstansya ng buhay. And bakit niya ito ginagawa? He does it always for His own glory. Huwag niyo pong kakalimutan, God does everything for His own glory. So the doctrine of God's providence teaches us several important truths. Samahan niyo po ako. So ano-ano yung itinuturo ng doctrine of God's providence? 1. God cares about the tiniest details of life. Huwag niyong kakalimutan yan. Nothing escapes His notice, for God is concerned about the small as well as the big.
In fact, with God, there is no big or small. Para sa Diyos, walang sukatan yan. He knows when a sparrow falls. Alam ng Diyos, sabi nga, yung mga maya, nabibili yan ng mga barya lang, pero walang nahuhulog na maya na hindi alam ng Diyos. And He even numbers the hairs in your head. Yung puti, yung gray, at kung ano pa mang kulot o diretsong buhok, alam yan ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. God keeps track of the stars in the sky and the rivers that flow to the oceans. God sets the day of your birth, and He scheduled the day of your death. And God ordained everything that comes to pass in between. God cares about the tiniest details of life. Kaya wag na wag mong iisipin, pinabayaan ako. Wag na wag mong iisipin na hindi alam ng Diyos ang nagaganap. Wag na wag mong iisipin na ito ay nangyari ng dahil na lamang sa chance or fate. F-A-T-E. No. Everything happens for a reason. Amen? Pangalawa, He uses everything and wastes nothing. Ginagamit lahat ng Diyos at wala siyang inaaksaya. There are no accidents with God. Sabi nga po there is no accident, only incidents. And this includes events that seem for us to be senseless tragedies. Para sa atin, tila walang reason, walang dahilan, parang bakit naganap yon? Pag may namamatay, ang bata-bata pa niyan, hindi dapat nangyari sa kanya yan. Pag mga may negosyong nalulugi, sasabihin, good investment naman yon, o kaya hard-earned money ko yon, ba't pinayagan ng Diyos na maska, madaya, malugi, at kung ano-ano pang tanong. Pero tandaan po ninyo, God uses everything and wastes nothing. Amen? Pangatlo, God's ultimate purpose is to shape His children into the image of Jesus Christ. Romans 8:29. He often uses difficult moments and human tragedies on the purpose of accomplishing, on the purpose of developing and shaping His children into the image of Christ. Many verses in the Bible teach this truth. Ang mga verses na yon, una, Acts chapter 17 verse 28. For in Him we live and move and we have our being. In Him we live and in Him we move and in Him we have our being. Yan po ang sabi ng aklat ng mga gawa. Sa Colossians 1:17, He is before all things and in Him all things hold together. So kaya ang mundong ito hindi pa totally nagko-collapse. Sa kabila ng sinasabing global warming, sa kabila ng flood dito, flood doon, drought dito, drought doon, El Nino, La Nina, at kung ano-ano pang mga trahedya, hindi pa totally nagigiba ang mundo because there is somebody holding things together. Hebrews 1:3 ang sabi, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. And He sustained all things by His powerful word. After He had provided purifications for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. He upholds the universe by the word of His power. Proverbs 16:9, in their hearts human plans, but the Lord establishes their steps. Sa puso ng tao, nagbabalak siya kung saan siya patutungo, subalit ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat ng ito. At ang Psalms 115 verse 3, our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Amen? So, kung titingnan po natin mga kapatid, the doctrine of God's providence is really a combination of four other attributes of God. Ano-ano ba yung mga attributes ng Diyos? Napag-aralan na po natin yan. Kayo na lagi nakasubaybay sa tinig ng pag-asa. So, the doctrine of God's providence includes sovereignty of God. He is in control.
Predestination, He is in charge of how everything turns out. Wisdom, He makes no mistakes. Goodness, He has our best interest at heart. So, kapag sinabing divine providence of God, ito ay bumubuo ng kanyang control at ng power, ng predestination. He is in charge of everything. Maging si Satanas, alam naman ninyo takot na takot kayo kay Satanas. Takot na takot kayo sa mga gawa ng kaaway. Tandaan po ninyo, hindi ka mamamatay kung hindi panahon ng Diyos. Hindi mawawala ang iyong hininga kung hindi pa panahon ng Diyos. Sa ganong paraan, mapapanatag ka. Lilisan ka lang sa mundong ito kapag itinakdang panahon na ng Diyos. Ano po? Nung isang araw, nalulungkot ako kasi yung isa sa church member, si kapatid na Elaine Sauler, nag-attend lang naman kami ng binyagan, ng isang binyagan at reception ng binyagan. So ipinarada ni kapatid na Elaine Sauler yung kanyang kotse doon sa parking lot. Dito po sa Winnipeg, kahit po ito'y mayamang bansa, marami rin pong mga tao rito na mapagsamantala, mga tao na homeless, marami rin po dito na walang ginagawa kundi makahanap ng oportunidad na makapagnakaw. Na po, yung amin pong bisikleta, saglit na saglit lang naiwanan yung garahe na wala na yung bike ng aking panganay. Paboritong bike pa naman yon, no? Nung aking bunso kasi nagagamit niya, no? Nung hindi pa kasi nagdadrive yung bunso ko dati, bisikleta lang pwede niya i-drive. Nanakaw pa. Mabalik tayo kay kapatid na Elaine. Paglabas po niya yung kanyang kotse ay pinagtangkaang pasukin, bagamat hindi napasok, butas-butas po yung bintana, no po? Ang dami pong gano'n na memerwisyo lang. So iniisip ko, ba't naman sa dinami-dami ng sasakyan, dami namin doon. Yung kay Elaine lang ang naganon, yung kotse niya lang. So inilagay ko na lang sa isipan ko, may plano ang Diyos. May layunin ng Diyos. Baka papalitan ng Diyos ng iba pang kotse yan, Elaine. Yun po yun. Pero hindi ko po alam. At hindi ko nauunawaan. Yung wisdom ng Diyos, hindi ko alam. Pero ang alam ko, He has our best interest at heart. Sa katagangan ni R.C. Sproul, ang sabi ni R.C. Sproul, God doesn't roll dice. Nothing happens by chance ever. So, think of providence as the invisible hand of God moving through the circumstances of life. God's providence is the invisible hand of God moving through the circumstances of life. Amen? So, with that as a background, we turn to consider the story of Joseph one final time. So, it goes something like this. Because Joseph was the favored son of his father Jacob, he was the object of envy ng kanyang mga kapatid. The day came when his brothers conspired to sell him to the Midianites who happened to be passing by. Instead of killing him, they decided to sell him. So ang ginawa nila, they splashed his coat of many colors with the blood of a goat in order to make it appear na siya'y pinatay ng mabangis na hayop. So they showed the coat to Jacob, who believed their lie and sorrowfully concluded na namatay na ang kanyang anak na si Jose. Meanwhile, Joseph was taken to Egypt by the Midianites. There he was sold again, this time sa bahay ni Potiphar. Na si Potiphar naman ay head ng security force ng Paraon. Sa Genesis 39, binanggit po doon that Joseph gained favor sa asawa ni Potiphar. Eventually, Potiphar put Joseph in charge of his entire household, and this was a high honor for a Hebrew slave. Because of his competence and confident and good-looking, nagustuhan po siya ni Mrs. Potiphar. And Mrs. Potiphar approached him about having sexual affair. But Joseph refused, pointing out that he could not betray Potiphar
and he would not sin against God. So, maganda po yung sagot ni Joseph. Hindi niya lang pagtataksilan yung kanyang amo dahil mabait sa kanya, hindi niya rin pagtataksilan ng Diyos. But the woman persisted to the point that one day, when everyone else was gone, she attempted to pull him down on her bed. But Joseph fled from the scene, leaving his cloak behind. Humiliated by his refusal, anong ginawa ng babae? She accused Joseph of rape. It was false charge, but of course, Potiphar believed his wife and had Joseph thrown into prison. Sa bilangguan, Joseph prospered once again, and he gained the respect of the fellow prisoner and of the guards. So this happened because the Lord was with him and God blessed him. Eventually, yung cupbearer at saka yung baker, parehong itinapon sa bilangguan at naging kaibigan din sila ni Joseph. One night, pareho silang na nag-inip na hindi nila maipaliwanag. But Joseph was able to interpret them with the Lord's help. The dreams came true exactly as Joseph had predicted. The baker was hung, but the cupbearer was released. Joseph asked him a favor. Sabi niya, pwede ba, pagbalik mo sa bahay ng hari, alalahanin mo naman ako, sabihin mo sa kanya na nakulong ako rito, wala akong kasalanan. But years passed, and Pharaoh had a dream. Yung baker, nakalimutan si Joseph, yung cupbearer, nakalimutan si Joseph. Pero na nag-inip ang hari, and that is when the cupbearer remembered Joseph's amazing ability, and he mentioned it to the Pharaoh. So, the Pharaoh ordered Joseph brought before him. Joseph correctly interpreted his dream, and he was rewarded by Pharaoh. And he was made prime minister of Egypt. And not bad for a Hebrew slave who had been sold into slavery by his own brothers. So eventually, a famine settled on the Near East. Jacob told his children to go to Egypt and buy some grain. Walang mapupuntahan sila kundi Egypt kasi yun lang ang nakapaghanda. And we know na nagawa ng Ehipto yon because of Joseph. So they go in and in the process, by doing so, they meet Joseph. Only hindi nila kilala na ito'y si Joseph kasi ang alam nila, ibinenta nila si Joseph sa Midianites. So this happened twice. Then Joseph eventually revealed his true identity. At nagulat po sila. They are shocked and then scared because they betrayed him and now he is in a position to get even. But Joseph doesn't do that. In fact, he stunned them with his words. Anong sabi niya? Genesis 45, 5 to 8. Pakinggan po natin ang sabi. Genesis 45, 5 to 8. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. But we know, mga kapatid, that is not the end of the story. The brothers go back to Canaan and tell Jacob that Joseph is still alive. Hindi makapaniwala si Jacob o sa pangyayari. But eventually, they convince him to come to them sa Egypt. So, Jacob makes the trip and is reunited with his son. At binigyan siya ng pagkakataon na makasama yung inaakala niyang anak na patay na ng mahabang panahon. So then he meets the Pharaoh who offers to let Joseph's family
settle in Egypt for as long as they like. So kung titingnan niyo po mga kapatid, yun naman ang kasunduan eh. They can stay in Egypt for as long as they like. Pero kalaunan, nagbago ang mga paraon, nagbago ang pamamahala. Instead of them becoming a visitor in Egypt, ginawa na silang slave. Ano po? Sabi po, the family settles in Egypt and lives in peace for many years. But finally, Jacob dies at the age of 147. Now, it's just Joseph and his brothers. Muli, natakot itong mga kapatid. Sabi, patay na tatay. Wala nang tatay natin na siyang maaaring dahilan kaya tayo hindi ginagantihan ni Joseph. Ngayon, patay na siya, patay na rin tayo. But, anong ginawa nila? Pumunta sila sa kanilang kapatid at dinaya na naman nila si Joseph. Ano sabi nila kay Joseph? Joseph, before Dad died, before our father died, he told us to tell you to treat us kindly. It sounds like just one more deception to cover up their guilt. Pero ano sabi ni Joseph? Alam naman ni Joseph na hindi yun totoo. And these are the words of a man who believed in the providence of God. These are the words that came from the man who believed that everything was orchestrated by God. Ano sabi niya? Genesis 50, 19, 20. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Now, the question is, how could Joseph talk like that after all that happened to him? The answer is simple. He saw God everywhere. Amen? Simple lang ang sagot. Bakit sa kabila ng ginawa ng mga kapatid niya, ganon ang naging sagot ni Jose? Ang dahilan, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng naganap sa kanyang buhay, nakita niya ang Diyos. Kapatid, kumusta ka? Nakikita mo ba ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay mo? Nakikita mo ba na ang mga bagay na gaganap sa buhay mo ay orchestration ng Diyos? Have you seen God's divine providence in your life? Look how Joseph says it. You meant evil against me. Ibig sabihin, hindi naman exempted ang Kristiyano, ang nananampalataya sa Diyos sa evil. Pagtatangkaan ka, makakaranas ka ng persecution, may trials along the way. Pwede kang ma-lay off, pwede kang mamatayan ng anak, pwede kang mamatayan ng sinuman, pwede mawala ang iyong ari-arian. Nangyari lahat yan kay Job. Pero sa kabila nun, ang alam naman natin, may kamay na kumikilos kay Job. Katulad din kay Joseph. You meant evil against me, but God is in control. God meant it for good. Both sides of that statement are true. You meant evil against me. What the brothers had done was indeed evil. Hindi ito kinonsinti ni Joseph. Hindi ito sinugarcoat ni Joseph. At hindi niya sinabing, mga kapatid, alam ko nagkamali lang naman kayo eh. Alam ko hindi niyo naman intensyon na patayin ako. Hindi! Talagang intensyon na patayin siya. Intensyon na totally alisin siya sa kanyang pamilya. Totally itapon siya. At lahat ng yun ay evil. At hindi po sinugarcoat ni Joseph ang kanyang declaration. Sinabi niya sa mga kapatid niya, ang intensyon nyo sa akin ay masama. Pero ang Diyos ay may ibang intensyon. At ang masama, pwedeng gawin ng Diyos na mabuti para sa kanyang mga anak. So, hindi po sinugarcoat ni Joseph ang katotohanan katulad ng ginagawa ng iba ngayon. Yung mga pastor na sinusugarcoat yung kasalanan at palalabasin na hindi talagang kasalanan, hindi pwede yun. Ang pangangalo niya ay pangangalo niya, ang kabaklaan ay kabaklaan, ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling, ang pagpatay ay pagpatay, ang kasalanan ay kasalanan at paparusahan. They are 100% responsible for their sin. But in spite of that, ang sabi ni Joseph, God
meant it for good. This doesn't mean that evil isn't evil. It just means that God is able to take the evil actions of sinful men to use them to accomplish His plans. And Joseph saw the invisible hand of God at work in his life. He fully understood that behind that conniving his brothers stood the Lord God who had orchestrated the entire affair in order to get him to just the right place at just the right moment in order to fulfill God's purpose of saving his whole family. So here, Joseph is saying, though your motives were bad, God's motives were good. Amen? Alam niyo mga kapatid, noong ako po'y nakadistino dati sa isang simbahan doon sa Caloocan. Naku, ang sarap-sarap po doon. Noong ako po nadistino doon, ako ang pinakamalaking sweldo sa buong simbahan, sa buong denominasyon. Kasi malago yung simbahan eh. Alam niyo po sa Pilipinas, kaya pinag-aagaw-agawan yung malalaking simbahan. Kasi pag malaki simbahan mo, malaki sweldo. Kaya ayaw ng mga pastor doon sa mga maliliit, sa mission point, kasi walang magbibigay doon eh. Pag malaki simbahan mo, malaki bigayan, marami love gift, marami mayaman, marami nag-aabot. At naranasan ko yon mga kapatid. Dinala ako ng Diyos sa isang lugar na masagana. 3 taon, napalago po ng Diyos ang simbahan. Hindi ko po tinetake ang credit, pero during that time, sa maniwala kayo sa hindi, hanggang hagdanan ng upuan ng simbahan, puno na ng tao, wala nang maupuan. At marami po nanonood dito ng mga taga-Caloocan ang alam yun. It was during the time na minahal ako ng mga kapatiran. Ang problema, alam niyo naman po, no, kahit sa ang simbahan may politika, no, at during that time, inalis po ako doon. At ayoko na lang elaborate, nilipat po ako sa ibang simbahan. Sama-sama ang loob ko. Bakit ako dinala doon? Ba't ako inalis doon at dinala po ako sa isang lugar na po, nasa dulo ng Cavite, tabing dagat? So, to make the long story short, ayoko po roon. Pero alam niyo po mga kapatid, do yung motibo ng iba ay para sa kanilang personal gain, kesi hodang mayapakan ka, kesi hodang masipa ka, wala silang pakialam, pero lahat ng iyon pala ay pagkilos ng kamay ng Diyos. Alam niyo po, hindi po ako makakarating dito sa Canada, hindi po ako nandito ngayon, wala pong gawain marahil dito ang Panginoon at sa ibang mga probinsya ng Canada if that thing doesn't happen to me. Though it took years and years for God's purpose to be clear, in the end, Joseph saw the hand of God behind everything that had happened to him. Think about the implications of that statement. At just the right moment, his brothers threw him into the cistern. At just the right moment, the Midianite came along. At just the right moment, he was sold to Potiphar. At just the right moment, Potiphar's wife falsely accused him. At just the right moment, he met the baker and the cupbearer. At just the right moment, Pharaoh called for him. At just the right moment, he was promoted to prime minister. At just the right moment, Jacob sent his son to Egypt. At just the right moment, the brothers met Joseph. At just the right moment, Jacob's family moved to Egypt. At just the right moment, Pharaoh offered them the land of Goshen. At just the right moment, they settled there and prospered. At just the right moment. Kapatid, kung ano man ang nagaganap sa iyo ngayon, take note, it is just the right moment. All of this happened at just the right moment and in just the right way, so that the right people would be in the right place, so that in the end everything would come out the way God had ordained in the beginning.
Take note, God never violated anyone's free will, yet everything happened as He had planned. Amen? That's the providence of God in action. Now, mga kapatid, ang tanong, can you trust God with the details of your life? Can you trust God with the details of your life? But that's not quite the right question. We need to change one word. Not can you, but will you? Will you trust God with the details of your life? Tandaan niyo po, there's another way to say this. Either you run the universe or let God do the running. A lot of people try to run the universe. They want to be the captain of their souls. They want to be in charge. But it never works out very well. Or you can bow before the Lord today and say, Lord, may you be in charge. I am not. I will trust you with every detail of my life. Mga kapatid, iyan po ang doctrine of God's providence. I hope naunawaan natin, naintindihan natin, at maghatid ito ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala na walang nagaganap ng hindi pinahintulutan ng ating buhay na Diyos. Amen?